Alright. Welcome to another episode of my moto vlog. Woo! Yes, it's the weekend. And nalabas ko na naman tong Ninja. Wala akong pasok today because my boss is may lakad yata sila. I don't know, some charitable event somewhere in Antipolo. So they gave me a Saturday off. So 2 days off ako ngayon. Medyo masaya. Hindi ko pa alam kasi hindi ko pa alam yung plano kung anong gagawin bukas. Kung mag-ride ba ako, matutulog ako. Kung sakaling mag-oversleep na naman ako katulad last week, ito na yung vlog ko. Pag di ako nakapag-shoot bukas, at least meron akong vlog ngayon. May nalabas ako. Wala naman akong topic today. By the way, going to 01 Moto Shop. I'm gonna hang out there kasi doon mga tropa ko halos actually lahat na empleyado niya ay barkada ko galing sa riding club namin. Shoutout XRCP. So ayun, naman tayong pag-uusapan, kwentuhan na lang tayo. O tsa, mga pala yung mic setup ko medyo okay na. Hopefully okay na yung mic setup ko. Pinili ko dumaan dito ngayon sa Valley 1 kasi lagi na lang ako dun sa C5 extension dumaan para makita nyo rin kung paano pumunta sa 01 Moto Shop galing dito sa Valley 1 or galing dito sa side na to ng Parañaque, hindi lang dun sa C5 extension. Ooh, left turn. Yeah, hindi galing ko today. Good shot. So ayun, wala tayo masyadong pag-uusapan, magkukwentuhan lang tayo. So ayun, magkukwentuhan lang tayo. Well, this part of Parañaque is Valley 1. Yung mga taga Parañaque familiar dito. Yes, dito ako nag-aral. Ayun no, school ko, St. Francis. Diyan ako nag 3rd year tsaka 4th year nung sinipa ako sa St. James. St. James ako simula kinder hanggang 2nd year. Ang bait kong bata. So ayun, nasipa. Na kick out. Tapos lipat ako dun sa tapunan ng kick out. So nga pala, malapit na ako mag 5,000 no? 400 plus na lang. Mamimigay pala ako ng helmet. Actually helmet nandyan i-reveal ko na lang pag naka 5,000 na ako. 5,000 subscribers, mga 400 plus na lang, mga ganun. Maganda yung siguro nakaka 50 ako per day or 40 sa subscribers. Malayo pa tayo sa mga likes nila Polaroid nasa 13,000 na. Ay, click mo to 10,000. Ay, congrats nga pala kay Quack Pet Lord. Yes, si Quack Pet Lord naka 1,000 subscribers na. Makakabutan pa niya si Papi Moto. Papi Moto, ano na, content naman dyan. Medyo tagal na hindi naglabas si Papi Moto ng content kasi nahahabol na siya ni Quack Pet Lord. Shoutout kay Quack Pet Lord. So speaking of shoutout po, ito nga pala, ito na naman tayo sa papa-shoutout. So sorry sa mga naka-skip ko minsan kasi hindi ko ma-load yung mga comment saka yung mga personal messages nyo sa akin. Itatampo yung iba nagpapa-shoutout si Van Tripster. Shoutout Van Tripster. Yan, motovlogger yan. Check nyo yung channel niya, si Van Tripster. Shoutout dun sa mga motovloggers community Philippines tsaka sa motovloggers PH. Yan. Tapos sino pa? Papa-shoutout si Renzi San Jose. Shoutout Renzi San Jose.
Actually, kala Breezy nagpapa-shoutout ko pero nag-PM sa akin. Ako lang yata kasi yung sumasagot. Suplado kasi mga hype na yun. Tapos si Yuan Rain, shoutout sa'yo, brother. Mga fan ng 01 Squad, salamat sa suporta. Saka si Junri Cesar Leonardo, tama ba? Junri Cesar Leonardo, shoutout. Ayun na, inuna ko na kayo. Huwag na magtambo ko, sorry sa mga na-skip ko. Hirap kasi hanapin isa-isa yung sa comment, sa mga personal messages. Ang hirap hanapin. Yung speed limit, ayan, maganda yun. Maganda yun sa EDSA. 60 para sa private vehicle. Tapos 50 para sa bus and truck. Buses and trucks. So, paano yun? 60. Hindi ka naman yata makapag mabilis sa EDSA ngayon eh. Kaya kahit anong speed limit mo dyan, mapakisa rin yung tao eh. Diba? Ano ba yun? Para saan ba yun? Pa-iwas aksidente. Dahil 60 na nila. Paano na yung mga may mga malalaking motor tsaka may mga sports car? Kung open yung kalsada, di ba? Siyempre, aapakan mo yan or ibibirit mo yan. Alam mo, mag-cruise yung Ferrari doon ng 60. Open yung kalsada. Pero bihira na mangyari. Siguro madaling araw, gabi, ganun, tsaka lang nag-open. Minsan kahit gabi, traffic pa rin sa EDSA. So, para saan, no? Bearing yung 60, ano na yun. Hindi ka naman makakapagmatulin sa EDSA na. Gusto. May mga parts na open. Pero, hindi naman ganun ka, ano. Dami nilang pinopropose na batas ngayon. Yung car seat, I know it's for the safety of kids sa kotse. Kailangan sa likod na opo, tapos naka-car seat. Yung mga kids na maliliit. Ano ang problema doon? Oo, safe yung mga bata sa private car. Paano yung safety nila sa mga public, sa jeep? Kutya, wala naman seatbelt ang jeep. Walang safety features. Meron ng jeep, death features. Death features. Mga features na nakakamatay, mga matutulis na bagay. Yung mga kabayo sa hood ng jeep, di ba, kutya? Okay, nabangga, lumipad, nakakapatay ng tao yun. Wala eh, double standards ng ang Pilipinas eh, when it comes to laws. Ito yung recently concluded na doble plaka. Sino ba ito mga hype na, mga politika? Shit. Politics. So, balik tayo, yung mga laws na pinapasa nila ngayon, na pinopropose, napapasa, hindi ko alam. Double standards. It will only benefit a few, sa tingin ko. Ito, opinion ko to baka nang mabash na naman ako at umabot na naman ng 600,000 yung views ng video ko. Opinion ko lang to. Pwedeng hindi kayo maniwala, pwedeng maniwala kayo, pero opinion ko to. Kasi states, yes, may car seat yung bata. Dito pag na-play mo, nako, ewan ko. Kaya ako na yun, kasi nag-message sa akin yung lola ng anak ko. I gave them my Isuzu Trooper. Yung SUV ko, binigay ko na sa kanila para may service yung anak ko. So ayun, yung bata pa na ako, 6 years old kailangan daw ng booster seat. Yun nga, yung car seat para sa bata. Sabi ko sa kanila, sila na bumili. Pwede ba naman yun? Ako na nag-provide ng kotse bagong law daw, ewan ko. Parang saka yung mga law na ganyan naman, ewan ko pero pag lumabas ka ng Metro Manila, yung iba hindi na nasusunod yung pag-helmet nga lang hindi na nasusunod pag lumabas ka ng Metro Manila diba? Yung pag-helmet, aminin nyo, pag labas ng Metro Manila,
Parang suggestion na lang yung pag-helmet. Hindi na siya law. Parang yung helmet ka pag nasa probinsya ka, di ba? Nakita ko yung video ni Sir Sak, si Makina, sa Dumaguete, motorcycle capital of the Philippines. At 90% or more than dun sa video niya, mga nakamotor walang helmet. Parang wala lang. Parang dito lang sa Metro Manila impose yung law. Kaya parang nakakatamad sumunod. Nakakainis lang. Pero baka kayo pinuntahan saan ba yun? Sa Taytay. Ito nga Taytay lang eh. Nagtitingin na kami ng mga tao. Akala ko galit sa amin. Yung pala, yung mga lokal doon di nag-helmet. Eh kami naka-helmet, mas matingin sa amin. Tandem ang tingin sa amin. Gulat ako, galit sila eh. Yung pala yun. Yung no smoking ban na yan, ano nangyari dyan? Wala, nag-iossi pa rin yung mga tao. Pero sa BGC, where I work, it's imposed talaga yung no smoking ban talaga. Kung designated lang yung yossi yan. Naglalakad ako ng ilang metro para lang makapag-yossi. Pero okay lang naman. Tsaka isa sa mga masarap gawin doon sa BGC, maglakad. Kasi puro building, hindi mainit. Siyempre may mga view, if you know what I mean. Yun. Tsaka doon sumusunod yung pedestrian lane. Kahit nakatingin ka sa cellphone mo, basta nakago yung pedestrian lane, hindi ka matatakot mabundol kasi nasa pedestrian lane ka. Sinusunod dun lahat. Alam nyo kung bakit? Kasi BGC is privatized, no? Private may-ari ng BGC, so they can impose laws. Walang bumabiyahing public buses doon. Meron doon BGC bus. At may ticket system, may may sistema. So maayos. Ang public lang doon na nakakaikot ng medyo free, yung mga angkas na hindi naman ng traffic. Diba? Privatized eh. Saka maliit na lugar lang. So, kayang-kaya i-impose yung mga law. Dito sa atin, wala eh. Suggestion yung batas eh. Stoplight, suggestion. O, pwede ka mag-stop, pwede ka rin mag-go. Depende sa'yo. Kung gusto mo mamatay, kung gusto mo ma-aksidente, depende, ikaw bahala. Kaya stoplight dito, it's not a law, it's just a suggestion. O, gwapo ni Kuiso. Ugi! Tisoy! Dalagang Pilipina nang nakakita ng tisoy. Soy tea! Yeah, nakakairita ng mga campaign posters. Shit, I hate election season. Unang-una gun ban, di ako makapag-airsoft, di ako makapaglaro ng airsoft. Yung mga mukha nila. Tapos yung mga campaign jingle sa umaga, Diyos ko Lord. Walang yan oh. Yung mga kanta ng mga sikat na OPM artist, binabastardized. Ginagawang campaign jingle. Oo, tsa. Tapos ang babait. Oo, pagkamay kung kani-kanino. Tapos pagtapos sa eleksyon, pag nanalo na, di ka nakilala. Ang galing. Alam mo ngayon, local election. Yan, mayor, vice mayor, konsehal. Yan, yung mga hari ng syudad ay magpapalit. Kung mapapalitan. Ano ba sa amin? Bernabe na naman ba? Versus Olivares versus si Marquez ba tumatakbo pa ba? Alam ko yung anak niya si Jeremy tumatakbo. Hindi ko alam kung para saan posisyon. Kasi lang naman ang Paranaque. Ang Las Piñas, ano ba? Aguilar? Yung asawa niya? Aguilar versus Aguilar? O walang tumatakbo, no contest? Wala, hindi sila manalo sa mga Aguilar dun eh. Kung sa Makati, yan matindi yung Makati. Di ba nila napapansin yung dynasty? Ang labanan sa Makati ngayon, Binay versus Binay.
Akala mo, piyesta ng Nazareno, no? Hindi, campaign sa Makati. Ayop. Binay versus Binay, hindi na nagbigayan. Magkapatid na lang sila pa yung, hindi makabitaw sa power. At kinain na ng grid. Ayop, magkapatid, Binay versus Binay. Ayop na yan. Politics. Traffic din sa SLEX, oh. Kita nyo ba? Traffic din. Isa pa maganda dapat para hindi na mag-congest dito sa Metro Manila. Tanggalin na nila yung provincial rate. Walakuhan yun eh. Bayad ka ng mas konti kaysa sa Manila rate. Bakit? Mas madali ba yung trabaho sa probinsya? Pares lang naman trabaho yun, di ba? Ano nangyari yun? Ang daming tao din sa Manila dahil yung Manila rate nga ng bayad sa labor dito ay mas malaki kaysa sa probinsya. Well, mura bilihin sa probinsya, mura ang pero yung labor ng tao dapat itaas nila eh. Wala dapat yung provincial rate na yan para hindi na nagsisisikan dito. Dapat pare-parehas na yung sahod, no? Magkano na ba minimum ngayon? Tagal ko ng hindi nagmi-minimum eh. Taki na yabang. Tagal na ako, di ba? Pero unang trabaho ko, literal 404 pesos ang minimum noon. Unang trabaho ko yun sa mall, sa isang Italian restaurant. 404 pesos, I get paid 404 pesos per day. Walang tip yun. Ikaltas pa yung ata doon, yung agency. Ayop na yan. Tayo tingnan provincial rate. Dapat pare-pares na yung sahod. Wala nang sige, magsakay ka pa dyan. Punyeta ka. Wala yung gumagawa ng traffic eh. Yan, regularize mo yung niyan. Yung tunog ng exhaust ng mga jeep. Ano ba nila yun? Hindi. Kasi may mag-i-start na jeep sa umaga. Tulog pa ako. Ay, Diyos ko. Sobra ingay. Malapit na tayo kala 01 Moto. Basta landmark ano ba to? La Suerte. Gumagawa ng sigarilyo dati. Yan ang landmark. Lagi nyo makikita may dilaw na van sa labas. Hindi yan puting van, dilaw na van yan. Ito na. Ito tayo 01 Moto. Yeah. Jello, shoutout mo airpods mo. Hi pa. Shoutout nga pala kay partner ka din. Ayun, Jello, shoutout. Okay, gonna end my vlog here. Thank you very much guys for watching. Short vlog lang. Peace. Bye. 하늘에 다 희나도